At mga kapuso, maging ilang dayuhan sumasama na rin sa prosesyon ng Itim na Nazareno, hindi man sila deboto o katoliko, at marami po sa kanila napapamangha sa debosyong ipinapakita ng maraming Pilipino sa Poon. Balita natin ni Ruth Cabal. Sa higpit ng bawat kapit, sa lakas ng bawat hiyaw, at sa walang ampat na lagaslas ng dugo, pawis at luha ng milyon-milyong Pilipino, ang himala ng Poong Nazareno. Umalingaw na nga hanggang sa lahing Banyaga. Isa si Marcus Sturkenberg sa mga patuloy na namamangha sa sighi ng debosyon ng sambayan ng Pilipino para sa taunang pista. Halos taon-taon man ang pagbisita niya sa bansa, mahirap na nga raw tapatan ang naging karanasan niya sa pagbisita sa Poong Nazareno sa Quiapo. I've never seen a procession this size. That's new for me. This is massive. And every time you think it's the end, there's like 20 more coming up. I mean, it just doesn't end. At dahil nga lumaki siya sa isang pamilyang iba't iba ang spiritual na paniniwala, halo-halong emosyon din ang nadama niya nang matunghayan ng mismong puso ng pista. It still does something to me. It still gave me a lump in my throat, and there is a certain vibe and that gets to you. There's this power that you feel, and then that is hard to describe. Sa pagbalik niya sa France, baon daw niya ang respeto para sa lahing Pilipino. You gotta live it to understand it. I'm actually glad I came and glad I made time for it. I mean, it's definitely worth it. Tulad ni Marcos, pagkabanghari ng naramdaman ni Lina Goldberg noong translasyon taong 2010. Sa saglit na panahong inilagi niya sa Pilipinas, buong tuwang binahagi ni Lina sa kanyang online blog kung gaano ka-espesyal ang naging karanasan niya sa pista ng Nazareno. Ang mga turistang gaya ni na Marcos at Lina na patuloy na nahuhumaling sa kultura at tradisyon ng Pilipinas, patuloy pa raw dumarami. Sa tala ng Department of Tourism, umabot sa halos 4.3 billion ang mga dumagsang turista noong 2012. January is historically a peak month, no, for the Philippines when you talk about inbound tourism. Pag tinignan po ninyo yung figures natin over the last 5 years, steady po ang growth niya, no? Kaya sa dami ng mga taong dumadagsa, Pilipino man o dayuhan, madali na nga raw masilaw sa engranding selebrasyon at tuluyang mawaglit sa isip ang tunay na diwa ng pista. Kaya payo ng isang eksperto sa sosyolohiya, ang mabuhay ng may pananampalataya ang tunay na sagot sa anumang dagok ng buhay. Ito daw yung pinakamagandang tinatawag na example, popular piety, ibig sabihin kung paano mag-express ang isang bayan gaya ng Pilipinas ng kanyang pananampalataya. The church now sees this opportunity as a teachable moment to be able to teach deeper appreciation of one's faith, to evangelize, and to be able to tell the people, ng mga devotees, the real substance of why we're celebrating the Feast of the Black Nazarene. Marahil milagro na nga ang makalabas ng buhay sa mapangahas na posisyon. Pero para sa bawat debotong dinudulog ang kanya-kanyang krus, may milagro o wala, bitbit nila ang pag-asang binibigay ng mahal na Poong Nazareno saan mang sulok ng mundo. Ruth Cabal, GMA News.